Mapagpalang araw, Sir Joseph, at sa lahat ng mga masusugid mong tagapakinig. Ako nga pala si Teodoro, 40 taong gulang na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ko mismo sa aming probinsya. Probinsya ito ng Samar, kung saan matatagpuan ang maalamat na Biringan City. Marami na akong napakinggan na kwento sa channel mo, Sir Joseph. Medyo may pagkakahawig sa kwento ko pero ibang naranasan ko doon sa loob mismo nito. Isa nga pala akong karpintero na gumagawa ng mga bahay sa aming probinsya. Edad 15 nang turuan ako ng tatay ko sa paggawa ng mga bahay. Wala kaming sapat na yaman, kaya naman tanging ito lamang ang kaya naming pagkakitaan sa buhay. Minsan ngay wala talagang kita. Sa kadahilan ng kapag kakilala mo ang nagpapagawa, hindi ka nito babayaran. Bagkus ay pagkain lamang o alak ang ipambabayad. Ganun umiikot ang mundo namin, Sir Joseph. Si tatay kasi ay sobra kong makisama sa mga taga-baryo. Ayon pa nga sa kanya ikikitain pa ang pera. Pero ang pakikisama sa mga kakilala ay hindi. Naman ako kay tatay yung ugaling yon, na bagay naman na halos pagsisiyan ko. Alam niyo po kasi, Sir Joseph, sa edad 17 nang mabuntis ko ang aking kasintahan noong si Edna. Tulad nga ng sabi ko ay naman ako kay itay ang ugaling libre ang paggawa ng mga bahay sa mga kakilala. Kaya naman lagi namin pinag-aawayan ito ni Edna, lalo na nang naisilang pa ang aming anak. Kahit man lamang pambili ng diaper nito ay hindi ako makapagbigay kay Edna at doon nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Aniya, hindi na raw uso ngayon ng libre. Magugutom ang aking pamilya at kawawa sila kung puro na lamang ganon. Lalo na kapag hapon na at hihinto na kami sa ginagawa namin, ay maglalasing naman kami na lalo pang ikinagagalit ni Edna. Nung una, Sir Joseph, ay ako pa ang nagagalit sa kanya. Kesyo bakit kami naman ay nabuhay ng ganon si tatay mula pagkabata ko. Hanggang sa lumipas nga ang ilang mga taon at hindi talaga nakatiis si Edna. Gumising na lamang ako nung Sir Joseph na sobrang sakit ng ulo ko dahil sa pag-inom ko ng alak. Nang mapansin kong wala na sa tabi ko ang mag-ina ko. Napabalikwas ako ng bangon kasi araw-araw alas 5 ng umaga ang pinakatanghaling paggising sa akin ni Edna. Pero nitong umaga na ito, alas 7 na ng umaga hindi man lamang niya ako ginigising. Magagalit pa sana ako noon dahil doon. Ngunit nawala ang galit ko nang makita kong wala na ang ibang mga gamit at kasuotan ng aking mag-iina. Nanlambot ang tuhod ko, Sir Joseph. Sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Halos magwala ako sa nangyari. Iniisip ko na kung ano bang sasabihin sa akin ng mga kabarkada ko. Nahihiya ako sa nangyari at hindi alam kung ano ang aking gagawin. Basta lumipas ang araw na yon na hindi ko na nakita ang aking mag-ina. Hindi na rin ako nakakain pa buong araw at magdamag hanggang kinabukasan ng puntahan ako ng mga kasama kong gumagawa ng bahay at sinabing kailangan na raw naming tapusin ito. Sa unang pagkakataon, Sir Joseph, ay tinanggihan ko ang pakiusap nila. Wala talaga akong gana at ipinaliwanag ko naman sa kanila yon ng maayos kung ano ang dahilan. Pero imbis na intindihin ako nung nagpapagawa ng bahay, nagalit pa ito at ang dami pang pinagsasabi sa akin. Kaya ka iniiwan ng mag-ina mo napakatabad mo. Sambit nito na nagpapantig ng aking tainga. Nasa pako sa mukha si Mang Nestor, ang may-ari ng ginagawa namin ng bahay. Galit na galit ako ng mga sandaling yon hanggang sa inawat na lamang ako ng aking mga kabarkada. Umuwi siyang iniinda ang ginawa ko sa kanya. Hanggang isang araw, nang puntahan ako ng kapulisan sa aking tahanan. Anilay namatay na raw si Mang Nestor at bago ito mamaalam, nagpa-blatter umano ito na kung may mangyayaring masama sa kanya, ay ako lamang umano ang nanakit sa kanya. Kaya ayon, Sir Joseph, nakulong po ako nang wala sa oras. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Iniwan na ako ng pamilya ko, nakulong pa ako. Taong 1993 ito nang unang makapasok ako sa kulungan. Walang kamag-anak, kakilala o asawa na dumadalaw sa akin. Doon ko naranasan at napagtanto ang mga madalas na sabihin ni Edna na ang barkada ay nariyan lamang kapag kasiyahan, pero sa oras ng pangangailangan ay hindi mo sila mapapakinabangan. Sising-sisi talaga ako, Sir Joseph.
Lahat na yata ng santo ay natawag ko habang humihingi ng tawad sa kanila na sana ipagbigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Doon ko rin napagtanto na napakabilis ng paghuli sa akin ng mga otoridad dahil na rin siguro sa alam nilang wala akong kaya sa buhay. Doon ko lamang dinalaman mismo sa loob sa mga kasamahan kong preso ang ginawa sa akin. Ayon sa kanila ay parang walang maayos o tamang proseso na ginawa para makulong. Basta-basta nila akong dinampot at wala man lamang nag-imbestiga sa nangyari. Hanggang sa nabalitaan ko nga mismo 3 taon nang makalipas nang makapasok rin sa kulungan ng isa sa mga kapitbahay namin, si Desyo. Ayon sa kanya, hindi lamang daw akong nakaaway ni Mang Nestor. Nakaaway rin daw nito bago siya mamaalam ang isa sa mga kabarkada kong si Junjun. Mas malala raw ang nangyaring away dahil bukod sa ilang suntok at sipa umano ang ginawa ni Junjun, pinalo pa umano niya ito ng hollow blocks na tinibag sa bahay na bato. Matapos daw nun ay nawalan ng malay si Mang Nestor at kinabukasan nga nang mapag-alaman nilang nangihina na ito at hindi na makausap ng maayos. Tinakot rin daw ni na Junjun at ng iba pang katropa namin ng pamilya ni na Mang Nestor na kung hindi raw ako ang ididiin nila ay isusunod daw nila ang pamilya ni Mang Nestor. Si Desyo naman, Sir Joseph, ay nakulong dahil sa babae na dinala nito sa kanilang bahay. Nagtanan kasama ang nobya pero binaligtad ng mga magulang ng babae. Inakusahan siyang pinagsamantalahan ng nobya at saka sa pilitang kinidnap. Wala umanong katotohanan yon dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, pero hindi siya nagawang ipaglaban ng kanyang nobya sa kadahilan ng takot ito sa kanyang mga magulang. Hindi talaga patas ang batas, Sir Joseph. Nakulong din kaagad si Desyo dahil sa mahirap lamang ito at ang mga magulang pala ng nobya niya ay mayaman at malalaki ang koneksyon sa mga kawani ng gobyerno. Alam mo, Sir Joseph, habang nag-uusap kami ni Nestor, napakalaki talaga ng galit namin sa mga namumuno sa ating bansa. Lagi namin iniisip kung sino kaya ang karapat-dapat na mamuno para mapabago ang ating bansa. Pero sa nakikita ko ngayon, mas lalong lumalala ang lagay nito. Balik po tayo sa kwento ko. Lumipas pa ang mga taon, Sir Joseph. 2005 na makalaya na ako dahil sa nakitaan ako ng kabutihan ng loob. Isa ako sa mga mapapalad na nabigyan ng parol. Umuwi ako sa aming lugar. Yung bahay na pamana sa akin ni tatay, wala na. May nakatayo na roon na isang malaking bahay na pinagtaka ko naman. At dahil sa rights lang naman at wala kaming titulo, talagang halos magunaw ang mundo ko nang malaman na ibinenta pala ito ni na Junjun sa ibang tao. Dumulog ako sa barangay ukol dito pero mukhang ganun pa rin, Sir Joseph. Mukhang may kaya sa buhay ang bagong nakatira sa lupa namin at iyon na nga ang pinanigan ng barangay. Wala na akong nagawa pa hanggang sa paglalakad ko at pag-iisip kung saan ako tutungo ay may isang bata na nasa edad 10 pataas ang nakabunggo ko. "Pasensya na po, hindi ko ho kayo nakita." Sambit ng bata na para bang napakagaan ng loob ko sa kanya at mas lalo pa ako nagulat nang makita ko ang kanyang ina na nakasunod lamang sa kanya. Si Edna, ang aking pinakamamahal na asawa. Nagulat din ito nang makita ko pero mas lalo akong nagulat nang makita ko pa ang 2 pang bata na sumunod sa kanya na tinawag rin siyang mama. "Chidoro, magpapaliwanag ako." Wika pa ni Edna. "Ganun na lang ba talaga yun, Edna? Bakit mo ako ginanito?" Mangiyak-ngiyak ko pang sumbat sa kanya. "Patawarin mo ko, Chidoro. Kung may babalik ko lang ang nakaraan ay hindi kita iiwanan." Naluluha pa nitong tugon. Hanggang sa halos nandilim ang aking paningin. Nang makita kong nasa likuran na nito si Junjun at nakangisip ang tinanguan ako habang hinahaplos-haplos pa niya ang balikat ni Edna. "Chidoro, nakalabas ka na pala. Akala ko mabubulok ka na sa bilangguan eh." Nakangisip pa nitong saad na halatang nangaasar lamang. "Traidor kayo. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa buhay ko." Galit kong saad ng mandilim ang aking paningin hanggang sa napatigil na lamang ako nang magsalita si Edna. "Tama na, Chidoro. Pabayaan mo na kami. Huwag ka nang gumawa pang muli ng mga bagay na ikababalik mo sa bilibid."
Saad ni Edna. Napaisip ako't naalala ang mga paghihirap ko sa loob at nasabi sa sariling kailangan ko ng kontrolin ang aking emosyon. Hindi rin naman kami kasal ni Edna at wala rin ako magiging habol sa kanya, pero isa lamang ang gusto kong mangyari noong mga sandaling yon, ang makausap at makasama ang aking anak, si Chopilo. Gusto kong bumawi sa kanya sa lahat ng mga pagkukulang ko. Gusto kong magbagong buhay at ibigay sa kanya ang lahat-lahat ng gustuhin niya sa mundo. Pero paano ko magagawa yon? Mahirap lang ako. Wala akong kakilala na pwedeng tumulong sa akin. Pumapayag naman si Edna na makasama ko kahit kailan ko gustuhin si Chopilo. Wala umanong kaso sa kanya dahil karapatan ko naman daw yon. Pero hindi ko muna kinuha ang aking anak sa kanya sa kadahilan ng wala pa akong pwedeng tirahan. Hindi ko alam kung saan ako tutungo hanggang sa paglalakad kong muli ay napadpad ako sa tabi ng daungan ng barko. Matagal-tagal na rin nung huling napadpad ako sa lugar na ito, pero may kakaiba akong karanasan doon noong mga sandaling yon. Yung barko na papalapit sa daungan, parang hindi normal na barko. Hindi ko alam kung ganito na ba ang mga barko ng mga panahon na yon dahil nga sa tagal ko sa bilangguan. Pero para sa akin ay hindi talaga normal itong barko na ito. Tanghaling tapat pa lamang nun, kaya naman kitang-kita ko na mabuti ang nasabing barko. Napakalaki nito kumpara sa mga barko na kalimitang nakikita ko sa aming probinsya. Kung 10 beses lamang siguro ay mas malaki ito, tapos ang pinagtataka ko pa ay gintong barko ito na sobrang kinang. Naisip ko nga na sobrang yaman na yata na may-ari nito sa kadahilan ng isang babae lamang ang naroon na nakikita ko sa napakalaking barko na yon. Isang mistisang babae na sobrang ganda. Naiisipin mong hindi isang Pilipina. Nakatulala lamang ako noon, Sir Joseph. Hindi ko na malayan na tinatangin na ako ng nasabing barko at hindi ko rin alam kung paano ako nakasakay rito. Basta nakita ko na lamang ang sarili kong kinakausap ang magandang babae na yon. Nagpakilala pa ito sa akin bilang si Carol. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, pero parang nagkaroon ng sigla at kulay ang aking buhay. Sandaling nalimutan ang mga problema at talagang sumigla ako muli. Lumipas ang mga ilang sandali nang mapansin kong tila ba nasa ibang mundo na ako. Kung kanina'y tanghaling tapat pa lamang, ngayon sa kinaroroonan ko ay gabi na. Subalit kakaiba ang lugar, nakakamangha. Maraming nagliliparan ng mga sasakyang panghimpapawid at mga nagtatayugang mga gusali na pawang mga gawa lahat sa ginto at makikinang na alahas. May ilang minuto pa akong nakatulala nun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng mga sandaling yon hanggang sa kinausap ako ng isa sa mga nilalang na naroon. Wala na sa tabi ko noon si Carol, isang babae na nagngangalang Gina ang nagpakilala sa akin. Sinabihan niya ako na sumunod sa kanya dahil pinapatawag daw ako ng kanilang reyna. Hindi ko malaman sa sarili ko noon, Sir Joseph, pero parang may kakaibang nangyayari na hindi ko may paliwanag. Para bagang sunod-sunuran lang ako sa mga sinasabi ng mga nilalang na narito. Sa totoo lamang ay iniisip ko talaga na nagbago na ang mundo o aking bayang kinalakhan dahil sa tagal kong nakapiit sa kulungan. Wala akong kaalam-alam na nasa mundo pala ako ng mga nilalang na kung tawagin ay mga engkanto. Inamin sa akin yon nang makaharap ko na ang reyna sa isang napakalaking palasyo sa lugar na yon. Nabigla pa ako nang makaharap ko si Carol, ang babaeng nagdala mismo sa akin sa lugar na ito. Ayon sa kanya ay siya raw ang reyna ng Biringan at dinala niya ako rito sa kadahilan ng alam daw niya kailangan ko na makakaramay sa buhay. Alam daw niya na may mga pasakit na kinakaharap ako sa mga panahon na yon at alam niyang malapit na akong sumuko sa buhay. Alam niyo ba, Sir Joseph, nang marinig ko ang mga sinabi ni Carol ay napakasarap sa aking pakiramdam. Ngayon lang ako nakaramdam ng isang tunay na pag-aalala dahil lumaki nga ako na ni minsan ay wala man lamang nagtanong kung ano ang nararamdaman ko. Pero dahil kay Carol ay naramdaman kong espesyal ako. Maya-maya lamang ay hinikayat na ako ni Carol na kumain sa napakahabang lamesa. Punong-puno ito ng mga nagsasarapang mga pagkain. May mga prutas na hitik talaga
at sa tingin pa lamang ay napakalinamnam na. Pero ang pinakaumagaw ng aking atensyon, ang kulay pula at itim na kanin nakatabi ng puting kanin sa bandang gitna ng lamesang mahaba. Nagtataka ako noon na para bang may naalala ako sa mga kwento sa akin dati ni tatay. Hanggang sa napagtanto ko nga na ito yung mahigpit na ipinagbabawal niya sa akin noon, na kung sakali ro na mapadpad kami sa lugar na tinatawag na Biringan ay huwag na huwag daw kakain ng pagkain na may kulay itim. Wala naman siyang sinabing kanin yon, pero naalala ko na kulay itim na pagkain lamang ang sinabi niya sa akin. Napansin ko namang tila napatitig sa akin ng mga nilalang na naroon na tila ba alam nilang nag-aalangan ako sa pagkain. Hanggang sa nagsalita si Carol na sinabing pwede ko naman daw kainin ang lahat ng pagkain doon sa lamesa. Huwag lamang daw ang pula at itim na kanin na yon. Ayon pa sa kanya wala siyang balak na ikulong ako dito sa loob ng Biringan. Kaya wala siyang balak na pakainin ako ng mga kakaibang kanin. Ang gusto lamang umano niya ay matulungan ang lahat ng nangangailangan ng tulong at mga malapit ng bumigay sa buhay. Kaso nga lamang daw, sa lahat ng mga tinutulungan niya, dala ng bigat na mga dinadala ng mga ito ay pinipili na lamang nilang kainin ng mga kanin na yon dahil ayaw na umano nila na bumalik pa sa tunay na mundo. Nagustuhan umano ng mga ito dito sa loob ng Biringan at yun naman daw ay hindi niya tinatanggihan. Kaya naisip ko rin noong mga sandaling yun na hindi imposibleng magustuhan ko na rin dito sa loob nito. Masagana ang buhay at wala na akong iniintinding problema. Masaya akong kumakain ng mga oras na yun nang dadamputin ko na ang itim na kanin sa aking harapan. Nakakatakam itong pagmasdan na para bang nabibighani at iniisip ko na kaagad kung gaano ba ito kasarap. Hanggang sa maalala ko ang sinabi sa akin ng isa sa mga nakasama ko sa bilangguan. Teodoro, ganyan talaga ang buhay sa mundong ito. Kailangan natin gumawa ng paraan para sa mga problema natin. Hindi solusyon ang pagbitaw dahil lamang sa hindi mo kaya ang problema. Binibigyan tayo ng problema ng Diyos dahil na rin sa alam niyang kayang-kaya mo itong lampasan. Huwag mo sanang biguin ng Panginoon sa inaasahan niya sa iyo. Bigla ko naalala ang mga salitang binitiwan ni Manong Lubaw, ang isa sa pinakamatanda na sa bilangguan. Katulad rin ng marami pang mga preso sa loob. Biktima lamang din ito ng kahirapan. Napakulong sa piitan dahil sa pagpuslit ng mga dilata sa isang kilalang grocery store sa aming bayan. Nakakalungkot mang isipin, yung mga buhaya sa pamahalaan na bilyones ang ninanakaw ay napakasarap ng buhay at nananalo pa kapag tumatakbo muli sa posisyon. Pero ang mga maliliit na tao na kagaya namin, isang maliit na pagkakamali mo'y doon ka na mabubulok sa loob. Doon ko rin naisip, Sir Joseph, ang layunin ko. Naisip ko na plano ko rin nga palang baguhin ang aming barangay dahil sa Kapitan Del Barrio na puro kaanak at mga kaalyado lamang ang madalas na nakakalapit sa kanya kapag may kailangan. Pero kapag alam nitong hindi ka bumoto sa kanya noong nakaraang halalan, hindi mo makakamit ang katulad ng tinatamasa ng mga kaanak at kaalyado nito. Alam ko marami rin ganitong pag-uugali ng mga Kapitan Del Barrio sa buong Pilipinas. Kaya sana kahit sa lugar lamang namin ay mabago ko kahit papaano. Yun ang pumasok sa isipan ko noon, Sir Joseph. Kaya napatigil ako sa pagtikim ng itim na kanin. Ayon pa kay Carol, kung may pag-aalinlangan umano ako, ay huwag ko lang subukan pang kainin yon. Dahil baka pagsisihan ko pa umano na hindi ko ginawa ang aking mga plano. Ayon pa sa kanya, nababasa niyang napakabuti ng aking intensyon sa aming mga kababaryo na kahit na ginawan ako ng hindi maganda ng karamihan sa mga ito. Napahanga ko si Carol, Sir Joseph. Alam ko sa sarili ko na totoo ang paghanga niya sa akin noon. Kaya naman, ilang sandali lamang ang makalipas nang ihatid niya ako sa isang kagubatan sa kanilang lugar. Sa tapat ng isang matayog na puno ng akasya, dumapo ang palad ni Carol at ilang sandali lamang ay nabigla ako nang may lumitaw na parang portal doon. Ayon sa kanya, dapat na akong lumabas sa kanilang kaharian dahil may misyon pa akong dapat na magawa. Napangiti siya sa akin sabay may iniabot na may kabigatang maliit na bag na alam kong may laman iyon sa loob. Hindi ko na tinignan yun, Sir Joseph, pero kinuha ko ito sa kanya at nagpaalam ng mauuna.
Nang makapasok ako sa liwanag na yon, namulat ko na lamang ang mga mata ko na nasa loob na ako ng masukal na kagubatan sa amin. Tirik na tirik ang araw habang nakarekta doon ang aking paningin na tila ba yun ang liwanag na sumilaw sa akin sa pinasukan kong puno ng akasya. Pero napabalikwas na lamang ako ng bangon nang mapagtanto ko na nananaginip lamang pala ako. Iniisip ko talagang panaginip lamang yon, pero nagtataka ako kung bakit nandoon ako nakahiga sa loob ng kakahuyan. Gayong sa pagkakaalam ko'y nasa tabi ako ng daungan ng barko nang huling nandito ako may malay sa mundo. Nasa ganoon akong pag-iisip nang mapansin ko ang isang kulay kahil na bag na nasa akin tabi. Naalala ko na ang nangyari, hindi yun panaginip lamang. Ito yung bag na binigay ni Carol. Hindi ko pa alam kung ano ang laman nun. Dali-dali akong bumangon at lumisan sa nasabing kasukalan nang mapansin ko ang daan patungo sa bayan. Bago ako magpatuloy ay biglang pumasok sa isipan kong buksan ang nasabing bag na yon. Doon ako napamulagat ng mga mata nang mapansin ang mga butil-butil na makinang na bagay. May mga ginto na kasing laki ng holen at mayroon din sa tingin ko'y mga diamante. Hindi ko alam kung nananaginip pa rin ba ako, pero nang kurutin ko ang aking sarili, doon ko napagtanto na nasa tunay akong mundo. Sinubukan kong magbenta muna sa bayan ng ilang piraso nito at naisip ko ang aking anak na maaari niya itong mapakinabangan. Napakalaking halaga nang naibenta ko sa mismong bayan ng nasabing ginto. Hindi ako makapaniwala, Sir Joseph. Mabilis akong umalis doon sa pinagbentahan ko at humanap ng maaaring upahan na bahay. Sa aking pagtatanong ay minadaanan akong isang malaking tahanan na may nakapaskil na ibinebenta umano ito. Dali-dali ako nagtanong sa nagbabantay, subalit tinawanan lamang ako nito. Ayon pa rito'y kahit isang piraso lamang daw ng konkreto na ginamit sa bahay ay baka hindi ko pa kayang bilhin. Doon ako napatingin sa aking kasuotan at nabagtanto na minamaliit ako ng nasabing bantay. Napag-alaman ko na siya si Carlito, halos kaidaran ko lamang siya. Mawalang galang na sa'yo ha, pero hindi mo ito kayang bilhin. Baka kulang pang buhay mo para sa bakuran pa lamang ng mansyon na ito eh. Pangungutya pa nito sa akin. Grabe ka naman sa akin pare, kaya nga tinatanong ko kung magkano ipinagbibili ito dahil bala kong bilhin eh. Nagpapatawa ka ba? Hindi ako natatawa. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa iyo sa pagpapaliwanag tungkol sa bahay na ito. Anong malay ko? Baka gusto mo lang ilibot kita sa buong kabahayan para malaman mo ang pasikot-sikot dito at plano mo pang nakawan. Noong mga oras na yun, Sir Joseph, ay nakaramdam ako ng panliliit sa aking sarili. Masyado nilang winawalang-ya ang mga mahihirap. Alam ko sa sarili kong maibubugan na ako noon, kaya sumagot ako sa kanya. Bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin sa akin kung magkano para makaalis na lamang ako dito kung di ko talaga kaya? 2 milyong piso. Ano, kaya mo? Tanong pa nito. Ganun ba? Sa tingin ko naman, kaya ko. Gusto kong makausap ang may-ari ng bahay. Pinaglololoko mo ba ako? Paano ka makakabili ng ganitong kalaking bahay? Eh alam kong mahirap ka lang. Patuloy pa rin itong panlalait sa akin. Huwag kang tumingin sa panlabas na kasuotan ng tao. Hindi mo alam kung ano ang nasa loob nito. Nang sabihin ko yun, Sir Joseph, ay lumabas ang isa pang bantay. Pero mayroon na itong kasamang mukhang mayamang lalaki. Sa tingin ko ito yung may-ari ng nasabing mansyon. Don Miguel, nariyan na po pala kayo. Pasensya na kayo at hindi ko pa napapaalis ang lalaking ito. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit ko na rin itong mapaalis itong manlulokong ito. Pagbungad na salita ni Carlito sa nasabing Don. Paano mo nasabing manluloko yan? Biruin niyo amo, bibilihin daw niya yung mansyon. Tignan mo naman, sira-sira nga yung damit at nakatali ng alambre ang tsinelas. Tapos sasabihin, bibilihin daw yung mansyon mo. Hindi ba't nakakatawa? Tanong pa ni Carlito. Napatitig sa akin ng Don at bigla itong napamura sa kanyang tauhan. Carlito, ilang beses na bang may nangyaring ganitong nagtatanong sa bahay na binabaliwala mo at pinagtatawanan? Boss, ngayon lang po kasi may nagtanong na kagaya niya.
Yun ngang mga may magagarang sasakyan na nagtatanong hindi na kaya yung presyo ng mansyon mo. Ito pa kayang… Tumigil ka! Wala kang respeto sa kapwa mo. Hindi ba't bilin ko sa iyo na kahit na sino ang magtatanong ay aasikasuhin mo pa rin ng maayos at may paggalang? Putol na bulyaw nandun sa kanya. Pasensya na po amo. Hinging pasensya naman ito na biglang napayo ko. Matapos ang pangyayaring yun ay pinapasok ako nandun sa napakagandang bahay nito. Doon ko napag-alaman na ito pala ang isa sa pinakamalaki at magagarang mansyon sa bayan na ito. Hanggang sa nagulat na lamang ang mga tauhan at si Carlito nang magkamay-kamay ng doon habang binabati ako nito sa aking bagong tahanan. Ayon pa rito ay 3 taon umanong maninilbihan sa akin si Carlito bilang tauhan o utusan, kabayaran sa pagtrato nito ng hindi maganda sa akin. Nagtaka naman ako kung bakit papayag si Carlito dahil alam ko naman na mahihiya ito. Ngunit sinabi ng Don na mayroon umanong utang na 3 taong babayaran si Carlito sa kanya. Nung maospital ang kanyang anak at ito ang sumagot ng lahat ng gastusin, kapalit ng pagtatrabaho dito sa kanya ng libre. Tungkol naman sa pagkain ng kanyang pamilya ay sinasagot na ito ng Don. Napayo kong muli si Carlito at tinawag ako nitong amo. Sa isip ko nun Sir Joseph ay may pagkakataon na akong makapaghiganti sa ginawa niya sa akin. Pero naisip ko na walang magandang mangyayari kung paghihiganti lamang ang palagi kong gagawin. Mas masarap mabuhay nang walang galit sa puso at gagawin mo lamang ang alam mong tama. Matapos ngayon ay sinabi ko sa Don na hindi na kailangan na pagbayaran sa akin ni Carlito ang ganoong kaliit na bagay lamang. Nagulat pa ang Don hanggang sa pumayag rin naman ito. Nagpasalamat si Carlito sa akin at muling humingi ng paumanhin, saka na lumisan kasama ang kanyang amo. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naayos ko naman ang lahat ng mga papeles at nakabili na rin ako ng lupain. At nakapagpatayo ng mga negosyo sa bayan at nakabili rin ng ibang establishmento. Hanggang isang araw nang bisitahin ko ang isang negosyo na nabili ko sa bayan. Ito ang pangalawang beses na bibisitahin ko ito dahil sa kumuha lamang ako na magpapatakbo nito, si Damian. Isang professional na sa business industry ang aking kinuha upang mag-alaga ng negosyo kung malaking bilihan ng mga grocery at hardware. Malaking building ito na nabili ko lamang din sa isang Pinoy na negosyante na nalulong naman sa sugal. Ito rin yung negosyante na nagpakulong kay Mang Lubaw. Mukhang kinarma na ito dahil pinakulong niya ng napakatagal na panahon ng isang matanda na nagpuslit lamang ng mga dilata para sa pagkain ng kanyang apo. Naibenta nito sa akin ang ari-arian dahil sa pagkalulong nito sa sugal, kaya naman karamihan sa mga empleyado ng kumpanya ay ang kinikilala pa ring may-ari ay ang dati nilang amo, at ang bagong tinalaga kong mag-aalaga ang kinikilala nilang pinakamataas sa loob nito. Wala silang kaidi-idiya na ako ang nagmamay-ari ng nasabing kumpanya. Hanggang sa pagpunta ko nga sa nasabing establishmento ay nabigla ako nang madatnan ko ang isang pamilyar na muka. Si Junjun. Isa siya sa mga gwardiya ng nasabing kumpanya. At tulad ng bungad niya sa akin noong huli kaming magkita. Hoy Teodoro, anong ginagawa mo rito? Alam mo bang mahigpit kaming mga bantay rito? Plano mo bang magnakaw ng mga item sa loob? Pagbungad pa sa akin ito na ikinatawa naman ng isa pang bantay. Wala kang pakialam, Junjun. Tugon ko naman. Aba, matapang ka na. Hindi mo ba alam na kaya kitang hulihin? Paano mo naman ako mahuhuli? Wala naman akong ginagawang masama. Nagkakamali ka ng binabangga mo. Teodoro, alam mo bang yung mismong manager ng kumpanya na ito ang backer ko? Siya ang nagpasok sa akin dito noong nakaraang linggo. Pinsan siya ng kumpare ko. Kaya naman ako ang sinusunod dito ng lahat kapag wala siya. Si Sir Damian. Wala akong pakialam. May titignan lang ako sa loob. Tugon ko naman pero sa isip ko'y tama kaya ang kinuha kong tagapangalaga ng kumpanya. Gayong ipinasok nito ang isang katulad ni Junjun. Ngunit papasok pa lamang ako nang harangin ako ni Junjun. Sabay bumulong sa akin. Alam ko ang dahilan kung bakit ka papasok sa loob. Dahil nariyan ang mag-ina mo na bumibili ng mga kailangan sa eskwela. Bulong pa nito. Sa totoo lamang Sir Joseph, nagulat din ako na may halong pananabik sa aking anak. Hanggang sa inalis ko ang kamay niya sa aking balikat at nagpatuloy na lamang ako sa aking pagpasok.
Napansin kong nanggigil na sa galit si Junjun at mayroon pa itong ibinubulong na hindi ko na marinig pa. Ilang sandali lamang ang lumipas nang mapansin kong tila ba hindi magandang nangyayari sa loob ng establishmentong ito. Yung mga kahera at ibang mga empleyado ay masusungit sa kanilang mga mamimili, lalo na sa mga katulad kong simple lamang kong manamit. Miss, pwede ko bang malaman kung nasaan ang lagayan ng martilyo ninyo? Kunwari kong tanong sa isang babaeng empleyado. Maglibot ka lang dyan? Marunong ba kayong bumasa? Ayun ang laki-laki ng nakasulat. Naroon ang hardware. Malamang may martilyo ron. Tugon pa nito na may pairap-irap pa. Salamat, miss. Pasasalamat ko na lamang. Che, kadiri ka. Sambit pa nito na hindi ko na lamang pinansin pa. Maya-maya lamang ay nakasalubong ko si Edna, ang dati kong asawa na sumama kay Junjun. Kasama nito ang anak namin at ang dalawang anak nila ng traidor kong kaibigan. Maya-maya lamang nang makita ako ni Chopilo ay tumingin muna ito kay Edna na tila ba nagpapaalam sa plano niyang gawin, hanggang sa parang sumenyas ng pagpayag ang dati kong asawa. Ilang sandali lamang ay tumakbo si Chopilo patungo sa akin na niyakap pa ako. Tuwang-tuwa naman ako no, Sir Joseph. Tinanong ko siya kung may gusto ba siyang bilhin at ibibili ko siya. Nakapag-usap kami ni Edna ng ilang sandali hanggang sa dumating ang kontrabida sa aking buhay, si Junjun. Bigla itong lumapit kay Edna at sinabing wag lumapit sa akin ng dati kong asawa. Dagdag pa nito na ikukulong daw ako dahil sa pagnanakaw. Nagulat ako maging si Edna at paano ako makakapagnakaw nasa loob ako ng establishmentong ito. Hanggang sa sapilitan nga akong hinawakan sa magkabila kong kamay ng dalawa pang gwardiya. Huwag ka nang magkaila pa, Chudoro. Huling-huli ka na. May nakalagay na biskwit sa bulsa mo. Nagtaka ko sa sinabi niya hanggang sa napansin kong mayroong dinukot ang kanyang kasamaan dito. Maging ako'y nagulat kung paanong nagkaroon ng biskwit sa aking bulsa. Gayong wala naman akong inilagay doon. Makalipas pang ilang sandali ay tumawag sila sa otoridad. Ibabalik daw ako umano sa bilangguan. Dumarami na rin ang mga tao at bulungan sa paligid. Napapahiya na ako pero hindi ko masabi na ako ang may-ari ng kumpanya. Baka pagtawanan lamang nila ako kung magkataon. Ang anak ko naman ay umiiyak at nagmamakaawa kay Junjun na wag akong ipahuli, pero hindi siya pinakikinggan ng mga ito. Lalo pa ako nanggigil nang bigla niyang sinampal ang aking anak sa aking harapan. Nagpumiglas ako nun, Sir Joseph, at pinagbantaan siya, ngunit isang malakas na sipa lamang sa aking sikmura ang ginawa ni Junjun. Umiiyak lamang si Edna sa isang tabi at makikita mo sa kanya ang pagkaawa nito sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang mga kapulisan. Ipinagdiinan ng mga gwardiya na nagnakaw raw ako, kaya naman wala silang alinlangan na dadalhin na ako. May mga tao na bumubulong na sinasabing nakakahiya raw ako dahil biskwit lamang daw ay ninanakaw pa. Yung iba'y pinagtatawanan ako hanggang sa sinabi ko sa mga pulis na wala akong ninanakaw, pero bago pa magtanong ang mga ito, nagsalita na kaagad ang kontrabida at traidor kong kaibigan. Sinabi niyang galing ako sa kulungan kaya wag raw akong paniwalaan. Nang marinig ng mga pulis yun ay mabilis silang naniwala at plano na nila akong dalhin nang dumating si Damian. Ang katiwala ko na pinagpapatakbo ko ng aking negosyo. Sandali, ano bang nangyayari dito? Tanong nito pagkarating niya. Sir, nahuli namin ang isang to. Nagnanakaw, kaya ipapahuli namin. Saka wag kayong maniniwala sa mga sasabihin at pagpapaawa niyan. Kilala ko yan, sir. Ex-convict yan. Mamamatay tao yan. Dagdag pa ni Junjun. Nagtawanan muli ang mga tao maging ang mga empleyado. Si Edna naman na dati kong asawa ay biglang sumingit at ipinagtanggol ako na aking ikinagulat. Hindi po totoo yun mga sir. Napagbintangan lang siya, pero hindi ho masamang tao ang asawa ko. Umiiyak na sambit ni Edna. Nagtaka ang mga katrabaho ni Junjun dahil alam nila na si Junjun ang asawa nito. Lalapit na sana si Junjun kay Edna pero muli itong nagsalita. Siya ang tunay kong asawa. Si Junjun ang pumaslang kay Mang Nestor pero ang asawa ko ang pinagbibintangan nila. Tinakot nila ang pamilya ni Mang Nestor parang asawa ko ang makulong
at kung bakit si Junjun ang kinakasama ko ngayon dahil sa pinagbabantaan nito na papaslangin kami ng anak namin kapag hindi ako pumayag na sumama sa kanya. Pagre-revelasyon ni Edna. Nang marinig nga nila yun ay mas lalo pang naggalit si Junjun. Lalapitan niya na sana si Edna para sampalin nang pigilan ko ang kanyang kamay. Binitiwan na rin ako ng mga pulis bago yon. Makinig kayong lahat. Lalo ka na, Damian. Sambit ko na kinagulat ng lahat lalo na si Junjun. Teka, kilala mo si Sir Damian? Tanong pa ni Junjun. Hindi lang kilala, Junjun, dahil kilalang kilala. Makinig kayong lahat. Ako nga pala si Teodoro. Ako ang may-ari ng establishmento na ito at ako ang inyong amo. Sambit ko na lalo nilang ikinagulat. Pero ilang sandali lamang ay maririnig mo ang tawanan ng lahat dahil sa aking sinabi. Lumapit pa si Edna sa akin at pinigilan ako nitong magsalita. Anyay wag na raw akong magsabi ng mga kasinungalingan para hindi na raw ako bumalik sa bilibid. Pero ang tawanan nilang yun ay panandalian lamang ng magsalita si Damian. Totoo ang sinabi niya. Siya si Teodoro, ang bagong may-ari nito. At marami pang mga naglalakihang negosyo sa loob at labas ng bayan. Kaya dapat nyo siyang galangin. Pasensya na po kayo, boss, kung ano man ang ginawa sa inyo ng mga empleyado. Nakayuko pa nitong paghingi ng paumanhin. Hayaan mo na, Damian, pero isa lang ang gusto kong gawin. Lahat ng mga empleyado mo rito ay palitan mo. Kunin mo ang lahat ng mga pangalan nila at ibigay sa akin para hindi na rin sila makapasok pa sa iba kong mga kumpanya. At itong mga gwardiya mo, lalo na si Junjun, ay ipahuli mo sa mga pulis. Tanging sambit ko lamang. Nang masabi ko yun ay naghingian ng paumanhin ng mga gwardiya at ibang empleyado, pero si Junjun ay halos maiyak na nandamputin siya ng mga kapulisan. Ako naman ay hindi na pinansin ng pakiusap ng mga empleyado na ito. Alam ko sa sarili ko na masyado akong nagiging masama, pero hindi sila karapat dapat na magtrabaho sa ganito. Lalo na't mahilig silang mangusga ng kapwa. Ang anak ko naman ay yumakap sa akin pero napansin kong wala na si Edna sa paligid. Pilit ko itong hinanap pero hindi ko makita. Hanggang sa nakita ko itong malayo nang naglalakad habang kasama ang dalawa nilang anak ni Junjun. Hinabol ko si Edna, Sir Joseph. Inalok ko siya na magsimulang muli pero tumanggi siya at sinabing hindi raw siya karapat dapat sa akin. Iniwan niya raw ako sa parte ng buhay ko na kailangan ko siya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi niya kasalanan yon, na may pagkukulang din ako doon. Nangako ako sa kanya na babawi ako sa kanila ng aking anak. Ang mga anak naman nila ni Junjun ay kinupkop ko na lamang dahil nakulong na rin si Junjun nang ipalakad ko sa abogado ang kanyang kaso kay Mang Nestor. Mula noon, Sir Joseph, ay hindi na kami naghiwalay ni Edna. Maraming nangyari na pagsubok pero heto ngayon. Hindi ako sumuko. Sana kayong mga nakakarinig ng kwento ko ay ganun din. Tungkol naman sa pagiging kapitan ng aming barangay, si Edna na ang kapitan del barrio dahil hindi ko ito kayang asikasuhin ng buong oras ko. Pero sinisikap namin na maging pantay-pantayan lahat. Natuwa ang lahat dahil doon, dahil kapag mayroong biyaya ay lahat ay nakakakuha. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph, ang kwento at maraming salamat po sa inyo.